Ibinunyag ng isang talent manager na siya umano ang nagtimbre kay Executive Secretary Ralph Recto sa plano umanong frame-up laban sa kalihim. May hawak din daw siyang ebidensyang magdidiin kay dating Congressman Jing Paras kaugnay sa umano'y planong paninira. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano raw ang ebidensya nitong talent manager? Cheryl, pinabulaanan ng talent manager ang pahayag ni dating Negros Congressman Jing Paras na wala itong kinalaman umano sa plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ipinakita mismo sa akin ng kampo ni Ken, hindi niya tunay na pangalan ang mga screenshot ng transaksyon umano nila ni Paras. Kabadong humarap sa News 5 ang talent manager na nangangamba raw ngayon sa kanyang kaligtasan matapos mabunyag ang balak na i-frame up si Recto. Halos isang linggo nang nasa kustodiya ng NBI ang 58 anyos na talent manager. Ayon kay Ken, nitong Mayo sinimulan ang plano laban kay Recto at si Paras umano mismo ang lumapit sa kanya, nag-alok ng pera at nagpa-recruit ng mga taong gagamitin sa umano'y character assassination. Narito ang pahayag ni alias Ken. Actually, ang na-meet ko lang naman personally si Congressman Jing Paras. Kasi we became friends for, like, we started doing entertainment business. Pwede tayong mag-deny kasi to protect ourselves, di ba? Then, but at the end of the day, siyempre meron kaming mga exchange of conversation by texting, by chatting, Viber, calling, ganun. Makikita naman doon sa proof of evidence na constant yung pag-uusap namin. Ilan daw sa mga ebidensya ni Ken laban kay Paras sa mga screenshot ng kanilang pag-uusap at mga tawag na nasa kanyang cellphone na hawak ng NBI. Makikita raw dyan ang mga mensaheng nabura sa panig o mano ni Paras. Sa isa pang screenshot na may petsang July 14, mababasa ang mensahe ni Ken na handa na umano ang mga alaga nitong kinuha para sa frame-up. Sumagot naman ng okay ang kausap ni Ken na may pangalang Kong Jing Paras. Sa panayam ko kay Ken, binunyag nito sa unang pagkakataon na siya raw pala mismo ang nagtimbre sa kampo ni Recto kaugnay sa plano laban ni Paras. Hindi raw mapalagay ang talent manager sa plano kaya nagsumbong daw siya sa kampo ni Recto. Pakinggan natin ang paliwanag ng talent manager. Ayoko na. So, ginawa ko, yung tawag siya ng tawag, nag-reach out ako sa aid ni Senator Ralph Recto. Kasi nakonsensya ba ako? Sabi ko doon na, not aware ka ba na mayroong pinaplano yung kabilang grupo. I've been messaging doon sa aid niya. I won't mention na lang name, pero nag-reach out ako sa kanya, nag-text ako sa kanya na, alam mo ba to, anak, na mayroong plans of character assassination ng boss mo. Paglilinaw ni Ken, hindi niya mismo nakaharap ng personal si Batangas Representative Leandro Leviste. Pero madalas daw siyang nababanggit ni Paras na siyang magpupondo umano sa plano. Samantala, ibinahagi rin ni Ken ang umano'y pagkakaroon ng rehearsal bago gawin ang mga affidavit ng mga babae. Pinaghandaan din umano ang mga magiging salaysay ng mga babae at kung paano nila ihahayag ang mga paratang laban kina Recto. Narito muli ang talent manager. Ikikwento lang naman doon sa statement ng mga girls na galing kami doon sa ganitong kondo, kung saan nakatira si Senador Ralph. Ito po yung ginagawa namin upon arrival inside the room. Ito yung mga ganun. Ito yung paano kami dinudroga, paano kami ganun. Nasa script eh. Wala lang akong kopya eh. Habang nasa ilalim ng kustodiya ng NBI, hindi na itago ni alias Ken ang kanyang pagsisisi. Inamin niya na kung maibabalik lamang ang panahon, hindi na sana siya nagpadala sa tukso ng malaking halaga ng pera at hindi na sana siya pumayag na masangkot sa umano'y plano. Pakinggan natin muli ang talent manager. Ako kasi nagmukha akong pera kaya siguro nangyari ito. Kasi 1 million is 1 million, 5 million is 5 million, 6 million is 6 million. That's the amount of money. Sino bang di ma-tempt dyan, di ba? Pero para malinaw. Ang kasalanan ko lang mukha akong pera. Kaya lesson learned, huwag kayong magmukhang pera.
Cheryl, nanindigan ang kampo ni dating Congressman Jing Paras na anumang legal na hakbang na kanilang gagawin ay ibabatay lamang sa mapapatunayang ebidensya, hindi sa mga espekulasyon o hindi pa beripikadong ulat. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Mark Tolentino, patuloy nilang sinusuri ang mga umano'y affidavit, mensahe at iba pang impormasyon kaugnay ng mga paratang. Nilinaw rin ng kampo ni Paras na nakahanda itong makipagtulungan sa investigasyon. And speaking of investigation, kinumpirma naman sa atin ni NBI Director Melvin Matibag kanina lamang na naipadala na ang mga sabpina sa kampo ni Paras at ni Representative Liviste. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.